Good day and good evening sa mga listeners ng aming programa. Pakinggan na po natin ang part 5 ng ating story. Kinabukasan, araw ng Martes. Maaga muling nagising si Mayan. Naghain ulit ito ng masarap na agahan at nagtimpla ng kape para sa kanilang dalawa ni Mike. Wala namang 30 minuto ang lumipas nang bumangon na rin si Mike ng kwarto. Masaya silang dalawa na nag-almusal at nagkwentuhan. Pasado 6:33 a.m. nang magpaalam na si Mike na mauuna na itong pumasok sa trabaho. Isang matamis na halik ang ginawa ni Mike sa chinitang misis bago ito tuluyang umalis. Nang dumating sa kanyang pinagtatrabahuhan si Mike, ay agad niyang pinuntahan ang kanyang kaibigang si George. "Uy pre, basta?" Bati ni Mike sa kaibigan. "Ayos lang naman pre," sagot naman ito sa kanya na may ngiti. Okay naman na silang dalawa dahil sa naging maayos na ang usapan nila kagabi. Parang wala na rin nangyaring hindi maganda dahil muling bumalik ang kanilang masigla at masayang pagsasama. Nakwento pa ni Mike na hinahanap siya ni Mayan kagabi. Biglang ang naalala din ni George na dapat nga pala ay may inuman sila sa bahay nito kahapon. Pero nawala na rin sa isip niya ang bagay na to dahil sa labis na pagkainis sa kaibigan. Nag-fist bump ang dalawa bago tuluyang naghiwalay para gampanan na ang kanilang mga trabaho. Naging maayos ang araw na yun sa pagitan ni Mike at George. Bago sila maghiwalay ay pinaalalahanan pa ni George si Mike na sa makalawa ay tuloy sila sa bahay nito. Hindi maipaliwanag ni Mike. Pero biglang nawala ang dating excitement na bumabalot sa kanya sa tuwing magiinuman sila sa bahay nila George at makikita ang sexy at mistisang misis nitong si Cathy. Dahil na rin siguro sa pagkatalong nalasap nito kung saan hindi pa niya nababayaran ang atraso kay George. Ang ipatikim ang maganda niya at morenang misis na si Mayan. Huwebes ng hapon, nang makita ni Mike si George na naghihintay sa kanya sa parking lot. Nakasakay na ito sa motorsiklo nito. "Tagal mo naman pre," banggit nito kay Mike bago isuot ang helmet nito. "Pasensya na paring George, may pahabol pa kasing report kaya nagpaprint pa ako." Paliwanag nito habang inaayos din ang sarili sa motor at saka isinuot na ang kanyang helmet. Agad silang bumiyahe papunta sa bahay nila George. Nagulat si Mike nang sinalubong sila ni Cathy. Gaya ng dati ay maikling short at nakasando lamang ito. "Hi pare," bati sa kanya ng mistisang si Cathy. "Hi Mare, wala ka yatang pasok?" Tanong agad ni Mike pagkatanggal niya ng kanyang helmet. "Meron, maaga lang kaming nakauwi at maaga kasing nagsara yung store kaya maaga rin kami nakauwi. Brown out kasi kanina eh," paliwanag naman ito. Matipid na sagot ni Mike na pilit iniiwasang tingnan ang maputing katawan ng babae. Ayaw na kasi niyang mahulog muli sa kamandag nito na madalas lumalason sa kanyang isipan, lalo pa at madalas niyang makita ang mga malulusog na yun sa harap ng kanyang kumari. Gaya ng dati, litaw na naman ito dahil sa suot na sando. Bumaling ng tingin si Mike sa malayo nang pumasok si Cathy sa loob ng bahay. Ayaw din kasi muna niyang makita ang makikinis at mapuputi nitong mga hita. Umupo muna sa sofa si Mike habang hinihintay ang kanyang kumparing si George. Samantalang si Cathy naman ay nasa kusina at nag-aasikaso.
Maya-maya ay may bitbit na tong 2 plato kung saan nakahain ang kanilang magiging pulutan. Tulungan na kita, Kati. Tatayo sana si Mike para kuhanin ang bitbit nito. Upo ka lang dyan, pare. Akong bahala sa'yo. Malambing na sambit ni Kati kasabay ang pag-iling. Hindi na tuloy nakakibo si Mike. Naminasdan na lamang ang magandang misis ng kanyang kumpare. Sa pagyuko ni Kati, para ilapag ang mga dala ay napalunok ng matindi si Mike. Muli na naman kasi niyang nasilayan ang iniiwas-iwasan na niyang makita kay Kati. Bahagyang kumabog na naman ang puso ng lalaki. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman ngayon. Alam niyang dapat na siyang tumigil dahil sa kinarma na siya sa pagpapantasyang ginagawa kay Kati noon pa. Ngayong nasa harap na naman niya ang batang mistisa at sexy na asawa ng kanyang kaibigan, ay muli na namang naaalipin ang kanyang isipan. Bumalik ang panggigigil niya kay Kati. At muli na namang nabuhay ang pagkatakam niya na ilang araw din niyang nakalimutan simula nang matalo siya sa pustahan nilang magkaibigan. Natigilan lang si Mike nang mapansin ang paglabas ni George mula sa silid nilang mag-asawa. Bago umupo, ay binuksan muna nito ang malaking TV at naghanap ng magandang palabas. Sa pagbalik ni Kati mula sa kusina, ay bitbit naman ito ang isang bucket ng Colt 45 na paboritong inumin ng dalawa. Muli na namang nabiyayaan si Mike ng panibago at nakakaakit na tanawin, hatid ng muling pagyuko ni Kati. Madalas ay nagtataka ito sa mag-asawa. Talaga bang ganito lang kumilos si Kati na tipong kaunting galaw lang ay agad mo nang makikita ang mga tinatago nito sa sarili? Samantalang si George naman ay parang walang pakialam sa ayos ng kanyang magandang may bahay. Matapos noon ay inabutan na siya ni George ng isang bote ng Colt 45. Nagsimula na silang mag-inuman habang nanunood ng magandang pelikula. Kahit na papaano ay magaan ang loob ni Mike dahil sa wala namang nagbago kay George matapos ang insidente ng hindi nila pagkakaunawaan. Sa pangatlong pagkakataon ay muli na namang bumalik si Kati at inilapag ang crush ice. Umupo na ito sa kabilang sofa katabi ni George. May dala ito ang flavored na sanig na iinumin nito. Ito ang nakakatuwa kay Kati. Magaling itong makisama pagdating sa ganitong mga bagay. Taliwas ni Mayan na madalas ay nahihiya at pupunta na lamang ng dining table at doon magpapalipas ng oras. Kung hindi mag-check ay nag-a-update ito ng class records ng mga bata. Mabuti pa tong si Kati. Tugon ni Mike sa sarili na nabibilib ng husto sa misis ng kaibigan. Nandun tuloy ang pagkainggit niya sa kanyang kumparing si George. Masayang nag-inuman ang tatlo habang nanunood. May mga pagkakataong nakakapagkwentuhan din sila. Sa haba ng oras na lumipas, ay hindi namamalayan ng tatlo na 9:00 na pala ng gabi. Gaya ng madalas mangyari, ay nauna namang nalasing si George na plakda na sa sofa at nakatulog na. Lumipay tuloy si Kati ng upuan. Magkatabi na sila ni Mike ng mga sandaling yun. Mas naengganyo tuloy si Mike dahil ngayon ay mas nakakapagkwentuhan na silang dalawa. Pasimpleng minamasdan ni Mike paminsan-minsan ang mistisang misis ni George. Mas maganda pala to pag nakainom.
dahil lumumula ang mga pisngi nito. "Bakit ganyan ka makatingin pare?" tanong ni Caddy nang mahuli niya ang pagsulyap na ginagawa ni Mike sa kanya habang umiinom siya ng flavored na beer. Sorry Mari. Wala naman. Natutuwa lang kasi ako sa iyo eh." Palusot naman ni Mike na hindi mawari kung saan ibabaling ang tingin. "Ikaw talaga Mike? Huwag kang ganyan ha. At baka mamaya, ma-inlove ka na yan. Ayaw ko namang magalit si Maring Mian sa akin, no?" Hagit-git ni Cathy. Hindi mabilis na depensa naman ni Mike sa tinurang yon ng mistisang ginang. Hindi sigurado si Mike kung talagang ganito lamang ba ang kausap. Kung seryoso ba to sa sinasabi niya o hindi naman kaya ay dahil sa nakainom lamang ito. Pero nandoon na ang kaba sa kanyang sarili. Napansin din ni Mike na medyo nagdidikit na ang kanilang mga braso sa tuwing kikilos si Cathy. Hindi na tuloy niya mapigilan ang pag-umbok sa zipper ng kanyang maong pants. Tinitingnan-tingnan pa rin ni Mike si George at nag-aalala ito na baka magising bigla ang kanyang kumpare. Malakas na rin kasi ang boses ni Cathy, lalo na kapag tumatawa ito sa mga jokes na binibitawan niya. Sa pwesto nilang yon ay mas nakikita ng husto ni Mike nang malapitan si Cathy. Talagang ang napakaputi ng kutis nito. Nagulat siya nang mahuli siya ni Cathy na nakatingin sa hinaharap nito. "Maganda ba?" tanong ni Cathy kay Mike. Halos hindi makapagsalita tong si Mike sa tanong na yon ni Cathy. Natigilan tuloy siya. Pero imbis na magalit, ay tumawa lamang si Cathy sa kanya at yumuko pa ng kaunti para mas masilayan pa ng gusto ni Mike. Napalunok tuloy si Mike sa ginawang yon ng kanyang kumare. Lalo tuloy siyang kinakabahan sa nangyayari. Hindi niya mabasa ang inaasal na yon ng kumare. Ayaw naman niyang mag-assume na lantaran siyang inaakit nito. Ang iniisip na lang niya ay nakainom lang ang magandang may bahay ng kaibigang si George. Mare, uwi na ako, gabi na kasi." Putol nito sa pag-uusap nilang yun na sinasabayan pa ng pagtingin sa relo nito. "Ay ganon? Iiwan mo na ako?" May paglalambing na pagtatanong ni Cathy. "Si Mian kasi, baka hinihintay na ako. 9:30 PM na Palusot ni Mike na gusto na ring makaalis dahil sa hindi na rin siya komportable sa nararamdaman at kahihiyan. Sige pala pare, ayaw ko rin namang mag-away kayo ni Maring Mian eh." Pagpayag naman ni Cathy sa pagpapaalam ni Mike. Agad na tumayo si Mike mula sa sofa at lumabas na ng bahay. Medyo nakakaramdam na rin siya ng hilo dahil halos nakalimang bote rin silang magkaibigan. Mabuti na lamang at matibay talaga ang kanyang sikmura pagdating sa alak. Hinatid na siya ni Cathy at ito na rin ang nagbukas ng gate para makalabas ang motorsiklo niya. Lalo tuloy namang si Mike sa misis ng kanyang kaibigan. Biro mo, naka-anim na ng sunmig ay okay pa rin ito. Medyo maingay nga lang ng kaunti. At lumalabas ang pagiging pilya nito na talaga namang labis niyang ikinatuwa ng gusto. "Regards kay Mian pare ha?" Pahabol pang request ni Cathy sa kanya. "Sige Mari, sige na isara mo na yung gate at mag-lock ka na ng pinto Paalala naman ni Mike rito. Nang makatiyak si Mike na nasa loob na si Cathy ng bahay, ay tsaka niya na pinaandar ang motorsiklo at bumiyahe na rin pauwi. Araw na ng Biyernes. Ito na ang araw na nalimutan ni Mike.
Bumalik na lamang ang kanyang pag-aalala nang matapos na ang maghapon nito at naghihintay na siya sa parking lot. Ngayon lamang niya naalala na ito na pala ang sandali ng paniningil ng kanyang kaibigang si George mula sa pustahang siya rin ang nagyaya. Tara na? Tanong ni George sa kanya. Oo pre, tara na. Gulat na sagot ni Mike na talaga namang kinakabahan na ng husto. Hindi niya lubos maisip na ilang minuto na lang ay malalasap na ng tuluyan ni George ang kanyang morena at chinitang Mrs. Abangan natin ang next episode ng ating story.